Nasa likod ko ngayon ang grupo ng Binangonan Chamber of Commerce and Industry. At yan, may mga parating pa kasi magkakaroon kami ng meeting dito sa Manalo Resort Hotel, sa Manalo Cafe. Nagme-merienda lang muna. Tapos mag-start yung meeting pa maya-maya. Ayan. Ayan, Sir Amado. Resort po ako, Malusi Private Resort. Lagi ko sinasabi, pag birthday nyo, may discount kayo sa akin. Magandang hapon po. Ako po si Destian Sandoval, owner po ng small resort na Villa by sa Resort sa Matibig. I'm Rafita from PRA Builders, Vice President sa environment sa PCC. Good afternoon. Daniel Musalim po, second to the nearest to this resort. The nearest is our president. Yes. Siguro about just 2 kilometers away. Yeah. Pagbaba, yan natin yan. Magandang hapon po sa ating lahat. Larry D. Alega, Jeff James Incorporated, Specialty Contractor po sa Structural Steel and Solution. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magulito Martin po, BT Contractor din po. I'm Mr. Buen Kondo, the true son of God. I am the real son of God. Mr. Buen Kondo, owner of Bamboo Grill Restaurant. At saka, malapit nang magkaroon ng ganito. Good afternoon po, Tita Joyce, Abando. Nakakontracker ko po si Mga Abando and owner po ng Al's Garage Food House. Good afternoon, Unique Los Santos po. I'm the Executive Vice President of PCCI Binangonan. Good afternoon everyone, Miss Beth Victoria po, Secretary of PCCI Binangonan. Siguro pagkakataon para hindi na natin masyadong pahabain, tatawagin natin si Engineer Ronnie Tolentino para sa mga programa dito sa atin sa Binangonan. Alright. Tumuhin na yun. Kasi busy po ako sa planning or sa development ng ating bayan. Kaya nga po, nung pupunta sa ating namin, tinatapos nila. Sabi nga ng DP, sabi nga ng probinsya, eh, barya-barya lang yung inyo. Pagkastating sa amin, yung malalaki ng halaga. Pero sabi nga ni Mayor, pangkiniti lang yung pondo ng munisipyo. Unang Coastal Road. Kasi yan ang vision ni Mayor Cesar. Binangonan ng unang Coastal Road. Magkakaroon na ng Coastal Road. 2016, inumpisahan na po yun ng local government ng Binangonan. Naglagay ng 25 million, 20 million, galing sa national government, 20 million, 20 million. Natapos po namin yung from Darangan to Palangoy. So, umattend kami ng meeting ng Regional Development Council meeting ni Mayor Cesar sa General Trias, Cavite. Natin yung si Secretary ng NETA, ang guest ko, natin yung mga congressman ng Batangas, Laguna, Cavite. Ang guest speaker ang pinaka-guest noon si Pulong Duterte pa noon, panahon ni President Duterte. Ngayon, kamukatabi kami ni Mayor Cesar, nag-present ang NEDA at saka Region 4, Regional Development Council, ng mga programa sa region. Nandiyan yung extension ng MRT to Cavite, yung Calax Expressway, yung Nasog Foods,
Tubawan Batangas Expressway, yung Pacific Coastal Road from Mauban, Quezon to General Nakar. So ang dami nilang pinakitang programa, at saka yung Star Toll, at saka yung expressway going to Lucena. Hindi na ako nakatiis doon sa Director Banwa ng PETA. Sabi ko, Director, ang Rizal ba kasama sa Calabarzon? Oo naman, tawa ng tawa si Congressman Barsaga ng Cavite. Oo naman, sabi ko, bakit po wala sa Rizal? Sabi sa akin, hindi ka nakakaya. Sabi ko, bakit hindi mo yun? Yun ang observation ko. Ngayon sabi, next exit is the Palamoy exit. Nasa internet ko yan. Wala, ano yan? Sa Daranan exit and Daranan Bridge 2 will be constructed along Daranan River. Laki. Proposed San Juan Bridge 2 will also be constructed. The next exit will be the Binangonan Diversion exit. Next exit will be the Lassie Bridge 2. The end of the project will be at the Binangonan Fish Port near the Binangonan Power Port. Maganda. Aims to be Grabe ang tambak na. Oo, laki tambak. Pero ganda niya pag natapos. Ilang tulay yan? Ilang exit? Makatanaw niyo naman sinimula na yun. Also serves as a flood protection structure for the flood-prone areas in Rizal Province along Laguna Lake. Yun, no? Sa flood control. Yung ang kasama ng gano'n. The coastal road started Yan last lang yan sa baba 2020 natin. from Barangay Darangan to Barangay Palamoy and proposed continuation from Barangay Palamoy to Barangay Bilibiran by 2023. Yung sa Darangan. Sa Palamoy. So yun yung gagawing coastal road. Ongoing. Start na to. Siguro i-update ko na lang sila dun sa funding ng Coastal Road para matapos na tayo sa Coastal Road. So 2021 po, yung 200 million, tapos na yun. And then yung sa munisipyo, meron din sila ginagawa doon, is yung Darangan to Palamoy. Then yung ang provincial government naman, gumagawa from Palamoy to Bilibiran. So, ang DPWH po ay gumagawa 2021, wala 200 million. 2022 kasi hindi nakapag-release ang DPWH dahil na marami pang hinahanap ng mga feasibility study. So, naayos na yun. Nilagay na namin sa multi-year program ng DPWH. So, 2022, nabigyan niya ng 200 million. So, ongoing na yun. So, yung 200 million na isa is nandun siya sa Bilibiran Bridge. Tulay yun na katapat ng Bilibiran na bridge. Diba sa huli natin. So, may corresponding na katapat ng bridge yun. So, yun yung 200 million na yun. Kasama yung konting kalsada rin. Then, yung another 200 million ay nandun naman sa tapat ng Darangan River. Darangan Bridge. So, bridge din yun. Then, kalsada rin. Part ng kalsada rin natin. Excess na fund sa 200 million. So, year 2024, meron mo kaming apat na almost 140 million. So, almost 600 million yan. So, apat na package yun. So, naibig na yun. Kasi ngayon po, regional office na po ang nag-implement, hindi na po district office. Pero siyempre, alam namin yung budgeting. So yung apat na 140 million o 600 million is yun na yung pupuntang pretil from doon sa may, yung, pero tatambak lang sila. So ngayon 2025, nakapropose kami ng another 400 million. So isang 250 at isang 153 million. So, yun ay wala pang plan kung saan nakalagay. So, yun po ang siguro by next year, baka makita na yung coastal road sa Binangonan area. Yun. Kasi mostly doon sa mga pondo na yun, doon sa Binangonan lahat, walang nalagay sa mga at sa Taytay, wala. So, baka yung pondo, makikita na yung coastal road.
Kaya ng coastal road sa Binangonan. Kasama na yung mga tulay doon. Yes po. Kaya po yung Bilibiran Bridge, kasama na yung Garangan Bridge. Yung Santo Niño naman na bridge, ay meron na tayong box culvert doon. Gawa na yon. So, yung dalawang bridge, kaya pagka nagawa yung Bilibiran sa Garangan, tuloy-tuloy na tayo hanggang Pag-asa. Pwede tayo magkaroon ng exit doon sa may Pag-asa, doon sa may dati tambinan doon. Oo. So, yun po ang projection natin. So, yan po yung actual. Nakasabing drawing lang. Yun yung actual. Yan po yung sinasabi ng ating assistant niya, yung box cover sa gawa. May nagtatambak Gawa na. na po nila yan. So, medyo na-late po na konti yung ating video. Siguro sa susunod natin, pag tumating yung aming drone, ay may update na ulit tayo. So, yan po, yung bakantin yan, ang status po niya, kukunti na lang. Duduktong-duktong na. Exciting to. Yung bidding na yung Garangan River. Oo, exciting. Ginagawa na. Sarap yan. Dire-diretso na yan hanggang C6. Yun o. Haba na. Biglang bumang dito. Ekonomiya sa Binangonan. Yan doon sa may stoplight natin. Ito kay Alo na pinag-gagarehan ng matrak. Ito na papunta sa Talim. Wala pa. Meron din yung sa hanggang Pipindan. Gagawin na? Pipindan. Ang mismong Nabotas. Wala pa. Wala pa. Tulay. Wala pa. Ano pa siya? Yung huling project na pinasent, hanggang Pipindan. Kasi from Pipindan po pwede na talaga. Mag-tricycle na yun. Pipindan, magta-tricycle papuntang isla? Isla na yung Pipindan. Matawid pa ng tubig yun, di ba? Puntang Nabotas. Meron, may daan siya sa kanan. Pwede ka mag-tricycle from Pipindan. May tricycle doon. Isa nga yung sa gulong section ng munisipyo. Mga taga-Pipindan. Hindi na sila babangka, mag-tricycle na lang. So yan na po yung, sa ngayon po mas mahaba na. Kasi pag nagdadala ako ng gamot, mga libreng gamot doon sa Talim. Kina-tricycle na lang na. Diba sa Pipindan na lang ako bababa. Ang ginagawa ko. Grabe oh. Kaso tricycle lang ang daan pa doon. Kaya yung Pipindan bago mag-seat deck, di ba? Sa ngayon po marami ng speculator. Ay, may tubig pa yun. Yung kabilang. Parang ano yan eh. Yung ginawa po natin ng alignment niya. May maliit na maliit na doon. Kinuha namin yung mga technical description. Ano lang, tricycle lang. Eh bakit nung tinatambakan na, nung naglalaro? Hello saan? Ibig sabihin may bulkan dyan. Sa isla? Kung makikita nyo sa Talim, ang liit na mga karsada, halos 2 meters, 3 meters. So, pag nakonect na po natin from Pasili to Habagatan, Raya, ayun o, magka-coastal road na rin sa buong Talim. Kasi yung Raya sa likod sa dulo. Pag na tama si Hero. Puro diversion road na lang. At saka bypass road. So, importante po makonect natin yung buong Talim. At ang kulang na lang natin ay bridge. Ang ginagawa ko ngayon ng DPWH, yung inumpisahan nila sa Pipindan, pabalik yung coastal road. So kailangan talagang useless ang bridge kung hindi natin makukunik ang Pipindan. Magkabilang coastal road. Although Kalinawan, tapos na tayo di ba? Yung Ridening, Kalinawan. Ang nagkaroon na ng bypass road doon sa Ithan. So, ang kulang na i-connect ang Pipindan to Kalinawan. Hindi na kailangan maayos. Grabe. Yun po ang sinasabi ng ating assistant district engineer na may funding na sila doon.
So yan po yung Biglang boom to. Pipindan Tipolyo. Yan yung Coastal Road. Coastal Road hanggang Pipindan. Then tatawid ng kaunti sa Tipolyo, sa Cardona side na. Saka po yung bridge. Sabi kay Jess. Saka yun po, narito na ang Yan sabi nga kay Jess, kumuha rin eh. Kahit daw sa gulod, marami daw yung mura. Saka Coastal Road. Papunta na sila sa Kaninawan. Hindi sa Tipolyo. Pinatang. Hindi niya na-include doon. Yun yung Antipolo, Binangonan, Morong Road. So manggagaling yan dun sa bandang itaas ng Quarry Road po. Bago pagkagaling ng Bagtok, bago lumikong ganon, papunta doon sa East Ridge, meron po pang ganon na kalsada na rough road pa. Hindi pa siya Mesas Road, pero dadaan po yun sa likod ng St. Monique. So lalabas po yun ng Morong. Tatawid po sa creek, then Morong na po yun. So meron na po kami initial funding doon na 50 million. The businessmen here in Binangonan. Kasi what our engineer said sa DP and then sa Municipal Planning Office, that's very good. Yung construction. Ang concern lang dito, how can we utilize these projects? Kasi in the end, tayong mga negosyante, kasi ano rin ako, negosyante rin ako, tayo makikinabang ng lahat ng projects na to. Ang suggestion ko noon pa, tama kasi din sabi ni Engineer Ronnie, kapag sa Seal of Local Good Governance and Housekeeping, palagi tayong, kung tayo bumabagsak sa sinasabi ng kapatid ko, tungkol dun sa kapihan sa PCI Taytay. So, iba naman yung pinag-uusapan nun, mas peace and order, ganun yung pinag-uusapan. Tapos after nun, dito mga 4 o'clock tayo dito sa Binangonan. Anyway, nabanggit po ni Pres Amado na PCCI, nabanggit na naman ko po before, no? Ito yung samahan nga ng pinakamalaking samahan ng mga negosyante sa buong bansa. At nais natin na affiliated lahat tayo, no? Na dito sa Binangonan. Para kung meron tayong mga concerns, tama yung kanina binanggit engineer, no? Mula dito, dali sa probinsya, from probinsya, dadalhin po natin ito sa national. Kami yata ni engineer nakikita eh. Katulad po ako, as president ng PCI Rizal, ako rin po ay nakaupo na NGO rep sa ating Provincial Development Council. Ayun po. So ako rin po ang So yun lang po, no? Gusto ko palang i-share sa inyo yung mga magagandang plano ng ating local government unit para sa Binangonan as well as Talim Island at napakaraming mga magagandang project, especially in Coastal Road. Makikinabang po talaga lahat ng mga taga Binangonan, mga negosyo dito at yung general population. Maraming salamat po sa panonood.